Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Calma J. Ubahin, ang inyong magiging guro sa asignaturang Filipino. Maari bang tumayo ang lahat para sa ating panalangin? Binibini, maari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Maraming salamat, Binibini. Bago magsiupo, pakiayos ang hanay ng inyong mga upuan at pulutin ang mga basurang nakakalat sa ibabaw ng inyong mga upuan. Maari na kayong umupo. Kalihim, may lumiban ba sa araw na ito? Magaling kung wala. So ngayon class, may inihanda akong ditong layunin na kung saan pagkatapos ng ating talakayan, ito ay kinakailangan na matamo ng mga mag-aaral. Una, na ipapaliwanag ang kahulugan at ang dalawang uri ng pangalan. Pangalawa, na ibabahagi ang mga halimbawa ng dalawang uri ng pangalan. At ang pangatlo, nakakagawa ng talaan ng mga salitang pantangit pambalana. So ngayon class, may inihanda akong ditong gawain na kung saan ito ay may kinalaman sa paksang ating tatalakayin sa araw na ito. Ngayon class, para sa ating unang larawan, narito ang ating unang larawan. Okay, Binibini, maaari mo bang tukuyin kung ano ang pinapahiwatig ng larawan? Magaling! Bigyan natin ng 3 bagsak si Binibini. Tama ang naging sagot ni Binibini sapagkat ang larawan ay nagpapahiwatig ng tao, bagay, hayop at pook. So ngayon, dadako naman tayo sa pangalawang larawan. Binibini, maaari mo bang tukuyin kung ano ang pinapahiwatig ng pangalawang larawan? So, narito ang ating pangalawang larawan. Magaling, Binibini. Bigyan natin ng 3 bagsak si Binibini. 1, 2, 3. Tama ang kanyang naging sagot sapagkat ang larawang ito ay nagpapahiwatig ng mga pangyayari sa buhay ng isang tao. So ngayon class, may ideya na ba kayo kung ano ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito? Ikaw, Binibini, ano nga ba yung paksang tatalakayin natin sa araw na ito? Magaling! Tama ang iyong sagot. Ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito ay may kinalaman sa pangalan at ang dalawang uri ng pangalan. Magaling! Tama ang iyong naging sagot, Binibini. Bigyan natin ng 3 bagsak si Binibini. So ngayon class, bago tayo dadako sa ating formal na talakayan, may ihanda akong ditong gawain na kung saan ito ay pangkatang gawain. Papangkatin ko kayo sa 2 pangkat. Ito ang magsisilbing unang pangkat at ito naman ang pangalawang pangkat. So, bibigyan ko kayo ng envelope na kung saan ito ay naglalaman ng mga scrambled words. Tutukuyin ninyo kung ano nga yung ipinapahiwatig ng mga letra na nasa loob ng envelope na ito. Ito ay para sa pangkat 2 at pangkat 1. So, kung makikita nyo, meron akong ditong basket na kung saan ang basket na ito ay magsisilbing inyong mga puntos. Meron akong ditong mga prutas. Ang prutas na ito ay nagsisilbing 5 puntos sa bawat tamang sagot. Pangkat 1, maaari na kayong pumunta dito sa harapan at ipaskil ang nabuo nyong mga salita. Magaling! Pangkat 1, ang inyong sagot ay tama. Bigyan natin ng good job clap ang pangkat 1. Ganito lang yon. G-O-O-D-J-O-B, good job, good job. G-O-O-D-J-O-B, good job, good job. So ngayon, dadako naman tayo sa pangalawang pangkat. Magaling! Pangalawang pangkat, ang inyong sagot ay tama. Bigyan natin ng good job clap ang pangalawang pangkat. G-O-O-D-J-O-B, good job, good job. G-O-O-D-J-O-B, good job, good job. So ngayon, dadako na tayo sa ating formal na talakayan. Ang ating tatalakayin ay patungkol sa pangalan. Ang pangalan, ito ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook at pangyayari. Ito rin ay ginagamit upang tukuyin o magbigay ng pangalan o tawag sa mga bagay na nasa ating paligid. So ngayon, tutungo naman tayo sa 2 uri ng pangalan. Na kung saan, ito ay
Ang una ay ang pangalang pantangi. Pag sinabi nating pangalang pantangi, ito ay ngalan ng tanging tao, bagay, hayop, pook, at pangyayari. At ito rin ay nagsisimula sa malaking letra. So ngayon, titingnan natin yung halimbawa ito. Pag sa tao, so ang tanging ngalan ng tao ay Joshua or Binibining Chen. Pag sa hayop naman, Bantay at Kitty. Sa pook, Hong Kong at Baguio. Sa bagay naman, Samsung at Adidas. Sa pangyayari naman, ang halimbawa nito ay ang Pasko at Bagong Taon. Kung makikita natin sa halimbawa, ito ay tanging ngalan ng tao, bagay, hayop, pook at pangyayari. So ngayon, dadako naman tayo sa pangalawang uri ng pangalan. Ito ay ang pangalang pambalana. Pag sinabi nating pangalang pambalana, ito ay karaniwang ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. Nagsisimula ito sa maliit na titik. At narito ang kanyang halimbawa. Pag sa tao, ito ay ang bata at guro. Sa hayop naman ay ang elepante at aso. Pag sa bagay naman, ito ay ang aklat at tsinelas. Sa pook naman, ito ay ang palengke at paaralan. At sa pangyayari naman, ito ay ang kaarawan o kasal. So, kung makikita natin sa halimbawa, ito ay ang karaniwang ngalan ng tao, bagay, hayop, pook at pangyayari. Ngayon, patid ko na may alam na kayo sa paksang ating tinalakay sa araw na ito. So ngayon, pipili ako ng 4 na estudyante na kung saan pupunta dito sa harapan at pipili sa mga prutas na ito. Bawat prutas ay may nakasulat sa hulihan. Ang dalawa ay may nakasulat na ligtas at ang dalawa naman ay may nakasulat na tanong. At kung sino ang makakakuha ng tanong, siya ang sasagot sa unang tanong at pangalawang tanong. Binibini, maaari ka bang pumunta dito sa harapan at pumili ng prutas dito? Ginoo, ikaw din. Ikaw, Binibini, punta ka dito. Sa Binibini, ikaw ang sasagot sa unang katanungan. So narito ang iyong unang katanungan. Ano-ano ang dalawang pangalan na ating tinalakay? Tumpak, bigyan natin ng 3 bagsak si Binibini. Ang dalawang pangalan na ating tinalakay ay ang pangalang pantangi at pangalang pambalana. So ngayon naman, ikaw naman Ginoo, ikaw ang sasagot sa pangalawang katanungan. Narito ang iyong tanong. Ano ang pagkakaiba ng pangalang pantangi at pangalang pambalana? Tumpak, bigyan natin ng 3 bagsak si Ginoo. Tumpak ang iyong naging sagot sapagkat ang pagkakaiba ng pangalang pantangi at pangalang pambalana. Ang pangalang pantangi, ito ay nagsisimula sa malaking letra at ang pangalang pambalana naman ay nagsisimula sa maliit na titik. So ngayon, magkakaroon naman tayo ng pangkatang gawain na kung saan narito ang ating panuto. Binibini, maaari mo bang basahin ang ating panuto? Maraming salamat, Binibini. So, gamit ang butterfly chart na to, tukuyin ninyo ang pagkakaiba at pagkakatulad ng pangalang pantangi, na kung saan dito ilalagay nyo ang pagkakaiba ng pangalang pantangi at pangalang pambalana. Dito naman ilagay nyo ang kanilang pagkakatulad. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang tapusin ang gawain ito. Maaari na kayong magsimula. Ang inyong 3 minuto ay tapos na. Unang pangkat, maaari nang ibahagi sa harapan ang inyong ginawang gawain. Magaling! Unang pangkat, ang inyong sagot ay tama. Bigyan natin ng 3 bagsak ang unang pangkat. So, kayo ay may puntos. So, ngayon, dadako naman tayo sa pangalawang pangkat. Pangalawang pangkat, maaari nyo nang ipaskil sa harapan ang inyong ginawang gawain. Okay, magaling pangalawang pangkat, ang inyong sagot ay tama. So, mayroon din kayong puntos. So, ngayon, dadakon naman tayo sa isa pang pangkatang gawain. Narito ang ating panuto. Ginoo, maaari mo bang basahin ang ating panuto? Maraming salamat, Ginoo.
So, dito, ang bawat grupo ay aayusin nila ang mga salitang na nakapaloob dito na kung saan ito ay may 1 hanggang 10 salita. Tutukuyin ninyo kung ito ba ay pangalang pantangi o pangalang pambalana at aayusin ninyo ayon sa pagkakaugnay nito. Itatama rin ang bawat grupo ang mga pangalang pantangi sapagkat nakasulat ito sa maliit na titik. Naunawaan ba, class? Magaling! Naunawaan ninyo. Ngayon, ang inyong 3 minuto ay tapos na. Unang pangkat, maaari nyo nang ipaskil sa harapan ang inyong ginawang gawain. Magaling! Unang pangkat. Bigyan natin ng very good clap ang unang pangkat. Ito lang yon. 1, 2, 3, 1, 2, 3, very good, very good, very good. Ulit nga, 1, 2, 3, 1, 2, 3, very good, very good, very good. Ang unang pangkat ay may mga puntos sila. So ngayon, dadako naman tayo sa pangalawang pangkat. Pangalawang pangkat, maaari nang ipaskil sa harapan ang inyong ginawang gawain. Magaling! Pangalawang pangkat, bigyan natin ng very good clap ang pangalawang pangkat. Ganito lang yon. 1, 2, 3, 1, 2, 3, very good, very good, very good. May puntos din ang pangalawang pangkat. So ngayon, titignan natin kung sino ang nakakuha ng pinakamataas na puntos. Tignan natin sa pangkat 1, 5, 10, 15. So sila ay nakakuha na 25 puntos. So, natako naman tayo sa pangalawang pangkat. Sila naman ay nakakuha ng 20 points. So, ang nanalo ay ang pangkat 1. Bigyan natin ng 3 bagsak ang pangkat 1. Ngayon, class, magkakaroon naman tayo ng pagsusulit na kung saan kukuha kayo ng kalahating papel at sagutin ang nasa harapan nito. Narito ang panuto. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang sagutin ito. Ang inyong 2 minuto ay tapos na. Maaari nang ipasa sa harapan ang inyong ginawang gawain. So ngayon, class, para sa ating kasunduan, ito ang inyong gagawin. Isusulat nyo ito sa inyong kwaderno. Magbibigay kayo ng 10 halimbawa ng pangalang pantangi at pangalang pambalana. Naintindihan nyo ba, class? Mabuti naman kung ganon. Paalam na, mga mag-aaral!